Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa araw po na ito, sige po, ipakita po natin ang ating title, Preparation through Consecration. Ayun. So, preparation through consecration, Jun Biwa, si Betswo, Toshne, Okonowa, Leru. Pagtagumpayan. Diba? Preparation through consecration. So, hindi na naman po lumitaw ang totoong point ko. So, bakit po tayo po ay naghahanda ngayon? Amen? And of course, we believe na araw-araw habang tayo po ay nandito pa sa lupa, we are all bound to sin. Amen? So, hindi po tayo, baka mamaya dahil masyado po tayo naging stagnant na, naging complacent na sa ating pananampalataya. Di ba ang Israel? Okay na eh. Puro sila panalo sa mga labanan, tapos bigla silang natalo. Bakit? Kasi meron palang Achan. Amen po. Meron palang isang Achan sa kalagitnaan nila na nagnakaw, kinovet, ano ba sa Tagalog kinovet? Kinupit. Galing galing talaga. Di ba? Kinovet, kinupit, yung mga devoted na yung mga hindi po dapat na mga bagay, ano pong ginawa niya? Hinukay po, nilagay po sa ilalim ng lupa. Amen? Hindi po, wala akong nakakaalam. Isa lang ang nakakaalam, ang Diyos. Amen po. So, hindi po natin alam, baka mayroon pong Achan, isa sa atin, mga kapatid. Kaya ngayong araw po na to, tayo po ay magpapakonsecrate sa ating Diyos. Tayo po ay magpapalinis, tayo po ay magpapabanal. Amen? And of course, we cannot do that with kahit anong effort ang gawin natin, hindi po natin kayang gawin. Libang ito po ay pangyarihin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? So kaya sa ating key verse po, Joshua chapter 3 verse 5, basahin po natin muli. Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. So bago po tayo dumako sa kung ano po ba yung pinaka-context ng Joshua chapter 3, alam po natin na sa book of Joshua, sino na po ang wala dito? Sino na po yung nawawala sa mga main characters? Si Moises. Dahil at this point ay patay na po si Moises. At dahil alam po natin si Moises ay hindi po inalaw ng Diyos na makapasok sa promised land. Amen? Sino po yung mga inalaw niya? Si Joshua, si Caleb, at yung mga ibang mga kabataan. Amen? So, kaya dito, pero ano po ang sabi ng Lord? As I was with Moises,
so I will also be with you. Na ibig sabihin kung ano po yung mga kapangyarihan na nakita ng mga tao, na naipakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa mga Israel, ganun din po ang gagawin po ng Diyos sa pamamagitan po ni Joshua. Amen? At ito na po yung panahon sa Joshua, papasok na po sila sa Promised Land. Iko-conquer na po nila ang Promised Land. Pero ano po yung unang nakita nila? Ang Jordan River. Diba? Dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Yung parang pinaka-symbol is yung altar that symbolizes the very presence of God sa panahon ng Old Testament. Pero, ang sabi, ang magbibitbit ay yung mga pare, yung mga Levites. Kung makita nila, ayan ang Jordan River, paano sila makakatawid? Almost millions or billions na ang Israel at that time, dala-dala, sabi sa komentary, dala-dala ang lahat ng kanilang gamit. Paano sila makakapunta, makakatawid? Ano po yung Promised Land, by the way? Saan po yung Promised Land? I believe alam na po natin ito, matatalino po ang mga usapan. Israel. Ayun, si Israel. Diba? So, of course, ngayon po, na-conquer na po talaga nila. Diba? Isa nga po sa very powerful nation sa buong mundo ang Israel. Na kahit na anong gawin nila, marami mang bansa ang gusto mag-wipe out sa mapa, ang bansang Israel hindi nila magawa-gawa. Bakit? Kasi ito ay bayan ng Diyos. Amen. Bayang pinili ng Diyos. Pero magpasalamat tayo dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, kaya ang salvation, ang kaligtasan ay na-open po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga hentil. Tayo po yung mga hentil, mga kapatid. So ano po ang ibig sabihin po ng consecration? Meaning of consecration. Ang sabi po dyan, it's Hebrew word, kaudash. So pronounce as kaudash. Ang sabi po, meaning to set apart, to dedicate, or to make holy. Pag sinabi pong set apart, from the word itself, ihihiwalay. Amen po ba? Ihihiwalay, bakit? Kasi meron kang special na gagawin. Amen? Dalawang bagay lang naman yan eh. Ihihiwalay ka kasi ikaw yung pinakamarumi. Ihiwalay ka kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay marumihan doon sa mga marumi. Di ba? So, parang labada lang yan, mga kapatid. Di ba? So, set apart. God takes something out of ordinary things out of us. Amen po? At ano po, na gagamitin po ng Diyos for a specific, for a special purpose. And make holy, alam po natin ang ibig sabihin. Banalin. Amen? Cleanses, purifies. At ano po, sabi, sige po, isang pindot pa po. Ang sabi po dyan, it shares the same root as kadosh or meaning holy. Amen? Meaning holy. At sige po, ang sabi po, next slide po. To consecrate something is to take it from common use and dedicate it exclusively to God. So tayo po ay mga common vessels lamang po. Pero tayo po ay sinet apart na po ng Diyos mula nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus. And we are now exclusively owned. Property na po tayo ng ating Diyos. Mga po, we were bought at a price. Wala pong ibang pinambili kung hindi ang dugo ng ating Panginoong Jesus sa atin. At ang sabi po, whatever was consecrated belonged to God and could not be used for ordinary purposes. Amen? Kaya pakisabi po sa katabi, hindi ka na ordinary, kapatid. Special ka na. Amen? Special na po tayo sa paningin ng ating Panginoon. And sige po, next slide po, saan po ba nanggaling yung salitang consecration? Saan po natin unang makikita sa ating mga Biblia? Ayun, pinakita na. Saan po natin makikita? So, sa Exodus chapter 13, verse 2, na ang sabi, consecrate to me every firstborn male, the first offspring of every womb among the Israelites,
belongs to me whether human or animal. Diba? Napakalaki po na yung salitang, yung birthright sa panahon po ng ating mga Biblia. Nung wala pa po ang Lord Jesus, kasi yung mga angkan, ninuno ng mga ninuno, yung mga tinatawag natin mga genealogy. Amen? So, nakatala lagi po doon sa firstborn son. Pero of course, alam po natin, hindi porket ikaw po ay firstborn, automatic sa'yo po yung birthright. Amen. Automatic sa'yo yung birthright. Pero, pag ikaw ay may ginawa na labag sa kalooban ng Diyos, pwedeng matanggal sa'yo yung birthright. Sino po yung example po dyan? Si Esau. Si Esau. Di ba? Si Esau. Si Esau sa English, pero kung favorite nyo ang Esau sa Tagalog ay Esau. Di ba? Favorite nyo po ba ang Esau? Di ba? Hindi na kontento si Jacob. Siguro sa isip ni Jacob, bakit? Segundo or minuto lang naman, naunang pinanganak sa akin. Si Esau. Di ba po? So hindi po siya nakontento, kaya nga po ang pangalan ni Jacob, ang ibig sabihin po, matatalino po talaga mga kasakas nito. Deceiver. Di ba? Mapanlin lang. Sino pa po ang dapat na sa kanya ang birthright pero hindi natin pa sa kanya? Sige po, isang tanong na lang yan. Alam ko na. May quiz pala. Hindi na kasi. Sino ba Diba? Sino po ang firstborn po ng Israel? Yung talagang firstborn. Si Reuben. Pero dahil he despised the couch of his father Jacob, di ba? Pinatulan niya yung mistress po, yung concubine ni Jacob. Si Bilhah, if I'm not mistaken, di ba? Dahil doon sinipingan niya yung asawa ng tatay niya. Asawang alipin, di ba? Tingnan lang, may nag-aano sa akin. Asawang alipin. Di ba po? So, nawala din sa kanya yung birthright. Kanino napunta? Galing talaga mo. So, di ba? So, napaka-importante po yung pag tinawag ka po firstborn son. Amen po. At ano pa po? Ngayon po, why do we need to be consecrated? Why do we need to consecrate ourselves? Bakit kailangan po nating i-set apart? Ipabanal ang ating mga sarili, lalo na po para specifically sa ating Thanksgiving. Amen po, kasi we just want to make sure that we give the greatest, the highest honor, praises, thanksgiving sa ating makapangyarihang Diyos. Amen? Na hindi lahat ay for a show. Amen po, na talaga makakapiling po natin ang presensya ng Holy Spirit. Ang hirap po kayang magturo sa harapan nang hindi mo po nararamdaman ang presensya ng Lord. Na parang dry na dry yung pakiramdam mo sa mga nakikinig. Mapapatanong ka tuloy, Lord, sino ba ang dry? Ako ba or sila? Diba? Napaka-importante po, nakasama po natin ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Yung bang lalo na marami tayong first-timer, yung pagbukas pa lang ng pintuan, wow! This is indeed the house of God. Wow! Talaga nandito ang Diyos. Amen po, sige po, walang consecrate ourselves. Number one, the very reason why we need to consecrate is because it is commanded to us. Pakisabi nga po, inutos sa atin yan. Amen po. Inutos sa atin. Exodus chapter 19 verses 10 to 11. Ang sabi po dyan, sige po, and the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes
So kung mapansin po natin, yan po ay Exodus chapter 19. Ano po ang kasunod ng Exodus chapter 19? Diba? Exodus 20. Diba? Pero ano po yung nandoon sa Exodus chapter 20? O, nandun na po yung binabana po ng Diyos yung Ten Commandments. Na si Moises na nasa Mount Sinai 40 days and 40 nights na nag-ayuno. Tayo po, ilang days po tayo nag-ayuno ngayon? 1 minute. 14. Diba? Sounds like. Pero syempre partial fast lang po tayo. So, Exodus chapter 19 and then after Exodus chapter 20, binabahan na po yung Ten Commandments. Pero bago binabahan yung Ten Commandments, ano pong bilin ng Lord? Consecrate them. Sino po yung them? Ang Israel. At sige po, saan po nangyari yan? Kailan nangyari yan? Before God gave the Ten Commandments. Amen po. At ano pa po? Letter B. Meron pa po Matthew chapter 3 verse 3, sorry. This is the one who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. Diba? Sa atin po, literally, ano po kaya yung daan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa atin? Diba yung daan ng Lord sa atin ay sa ating mga puso. Amen. Revelations chapter 3, di ba nga po, ang sabi po, ang Lord Jesus nakatayo sa harapan ng ating pintuan, kumakatok, naghihintay na pagbuksan po natin ang ating Lord Jesus. Itong pintuan po na to ay pintuan ng ating mga puso. At ang Lord, alam po natin, He is a gentle God. Hindi po niya tayo pipilitin. Hindi niya pipilitin buksan ang ating pintuan. Maghihintay lamang po ang Lord Jesus kung kailan po natin siya papapasukin sa ating mga puso. At ang sinabi, ang sino mang magpapapasok sa Kanya, they will dine with me. Kakain silang kasama ko. Amen po. So yun po yung daan po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Prepare the way for the Lord. Nakahanda na po ba ang ating mga puso, mga kapatid? Lalo na po sa ating Thanksgiving. Diba? O na-overwhelm pa po tayo. Dami pa namin din nagagawa, Lord. Diba? Pero higit sa lahat, ang pinaka-importante po ang ating mga puso. Amen po. At ano pa po? So ito po ay before the coming of the Messiah. At sige po, letter B, ano po sabi dyan? The very reason why we need to consecrate? Because our God is holy. Pakisabi po sa katabi, banal ang Diyos. Banal ang Diyos. Banal ang Diyos. At ang sabi po dyan, Leviticus chapter 11 verse 44. Sige po. Ang sabi po, I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. Sino po sa atin ang banal? Sa bawat isa po sa atin. Meron po bang banal sa atin? Meron po ba kayang maging banal sa atin? Wala po. Ang sabi ko, be holy. Utos ng Diyos na tayo po ay maging banal. Hindi po iuutos ng Diyos na tayo ay maging banal kung imposible tayong maging banal. Amen. Otherwise, nagko-contradict po siya sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pinag-uutos. Amen po. Alam po natin, our God is full of wisdom. Alam po niya ang nilalaman ng ating puso, ng ating isip. Alam po niya kung ano yung kaya natin at saka hindi. Di ba nga po, Lord Jesus, kaya the very reason, kaya po siya nagkatawang tao. Siya ay Diyos na bumaba dito sa langit, dito sa lupa para magkatawang tao. Ano po reason? To empathize with our weaknesses. Para ang Lord Jesus mismo, dahil naranasan niya lahat, ang naranasan ng mga tao, naunawaan every detail ng Lord Jesus ang ating mga buhay.
Masigit pa nga po yung mga paghihirap na dinanas ng Lord Jesus kumpara sa atin, mga kapatid. Amen po. So kaya, yung utos po ng Diyos na magpakabanal, pakisabi po sa katabi, posible yan. Amen po. Posible yan, kapatid. Kasi inulit pa yan ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 16, for it is written, be holy because I am holy. Hindi po pwedeng hindi tayo maging banal kasi banal ang ating Diyos. Hindi po pwede na tayo po ay patuloy na nagkakasala. Tapos sasabihin natin, I am a born again Christian. Di ba? Di ba wala pong pinagkaiba yan dun sa ating mga evangelism t-shirt or jacket? Di ba? Nag-iingat po ba tayo pag suot po natin ang ating mga jacket? Yung ating mga t-shirt? Kasi di ba baka mamaya kung ano-ano yung mga naririnig sa atin na mga negative, ano yung mga pinapakita natin na negative. Tapos, tumatakbo ka pa sa traffic light, naka-JIL jacket ka, naka-JIL t-shirt ka. Di ba? Hindi lang ikaw. Lahat tayo, damay na. Naku, ano ba natin yun, kapatid? Di ba? Sinasabi po natin tayo yung mga Kristiyano, tapos hindi naman po natin pinapamuhay ang buhay ng pagiging Kristiyano. Sasabihin ng mga kapitbahay mo, ng mga katrabaho mo, even ng pamilya mo, yan ba ang Kristiyano? Diba? Kristiyano ba ako na din? Oo, diba? Ako yung pinakain na ayaw ko ba rin diba? At ano pa po? Letter C. Ano pa po? The very reason why we need to consecrate that God may accept us. Para tayo ay tanggapin ng Diyos. Bakit? Pwede po ba hindi tayo tanggapin ng Diyos? Oo naman. Di ba? Sabi nga ng Lord, di ba sa book Matthew, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Amen po. Dahil baka pagdating natin, sabihin pa sa atin ng Lord yung bitterest word, sabi nga ni Bishop Brother Eddie Villanueva, away from me, you evildoer, I never know you. I never knew you. Amen? Pero instead, dapat marinig po natin sa labi ng ating Lord Jesus, the sweetest word, well done, my good and faithful servant. Amen po. Pakitapin nga po ang ating dibdib. Well done. Good and servant of the Lord Jesus. Amen po. Ang kiling po natin yan, kapatid. Kasi kung di po tayo maniniwala, siguro nga po, talagang hindi. So, ano pa po? The very reason. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ang sabi po, therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Di ba, nung wala pa po tayo sa Diyos, sa Lord Jesus, yung akala natin na basta wala tayong ginagawang masama, wala tayong naagrabyadong tao, di ba? Wala tayong tinatapakan na tao, akala natin okay na. Pero namumuhay ka naman na against the word of God. Di ba po? Touch no unclean thing. Wag po tayo tinagal na nga po tayo ng Diyos, ng Lord, dito sa mundong ito. We are not of this world anymore. Of course, nandito pa po tayo sa mundo. Pero, ang sabi po ng Lord Jesus, you are not of this world any longer. Parang amazing. Amen po. Ibig sabihin, hindi lang po tayo pagmamayari ng mundo ito. Pagmamayari na po tayo ng Lord. So, hindi po tayo pwedeng manatili sa karumihan, sa kasalanan. Amen po, sa paggawa ng kasalanan, mga kasalanang pinapamuhay. Dahil ang sabi po, maaari bang magsama ang katwiran o ang kalikuan? Diba, sinasabi mong Kristiyano ka, ang bilis mo pa man din magbasa ng Bible. Diba? Transformed. Diba? Kaya doon, napakabilis mong magbitaw. Amen po.
po? Wala po yun. Maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan, ang liwanag at ang kadiliman? Amen po. Maaari bang magsama si Kristo at si Belial? Sino po si Belial na tinutukoy po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 15? Si Satanas. Amen po. Hindi po pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Our God is light. And the children of God should walk in light. Amen. Amen po. Hindi po tayo maaaring mabuhay na po dun sa kadiliman. Kasi otherwise, hindi pa rin po ang Diyos ang ating tatay. Di ba po? Ano po kabaligtaran po ng pag hindi pa rin ang Diyos ang iyong tatay? Di ba? Ganun lang po yun, mga kapatid. Dalawa lang po yan. Wala pong gitna. Di ba po? At ano pa po? So, bakit po natin sinabing we should prepare ourselves for consecration? So, example lang po, mabilisan, wala po sa slides. Paano po natin masasabi na tayo po ay naghahanda sa mga specific na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay? Number 1, ang Lord Jesus. Nung siya po ay magsisimula na sa kanyang ministry. Ilang taon po ang Lord Jesus na nagsimula po siya sa kanyang ministry? 30. 30. Kailan po siya namatay? Hindi naman. Ay, 30 po. More than 2,000 years ago. Sabi ko, kailan eh. Joke lang po. Hindi ko po sinabi nilang taon namatay ang Lord Jesus. Diba? So, of course, syempre po, 33 years old po namatay ang Lord. So, pero, for 30 years ng kanyang buhay, bago po siya nagsimula sa kanyang ministry, meron muna pong ginawa ang Lord Jesus. Nag-prayer and fasting muna po siya ng 40 days and 40 nights. Inihanda niya muna po ang kanyang spirit. Amen? Sino pa po? Mga disciples. Nung namatay na po ang Lord Jesus, ano po ang nangyari? Dahil ang sabi po ng Lord, nung siya po ay muling nabuhay, ang sabi, manatili kayo sa Jerusalem. Or paraphrasing, ang sabi po sa ibang commentary, doon kayo sa upper room, patuloy kayong manalangin. Amen. So the disciples joined together in prayer before they received the Holy Spirit. Bago nila natanggap ang Santong Espiritu. Si Timothy, nung siya po, ano po si Timothy? Di ba po siya po ay isang young pastor? Sino po ang kanyang mentor? Si Apostle Paul. Amen? Pero, in-advise po siya ni Apostle Paul na ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, all who make themselves clean from all who make themselves clean from evil will be used for special purposes. So, pinayuhan muna po siya ni Apostle Paul na lumayo ka sa anumang gawa ng kasamaan. Amen po. Dahil gagamitin po siya ng Lord mightily para sa kanyang ministry. Amen po. Kaya pakisabi po sa katabi, stay away from evil things. Stay away from evil Dahil yan things. po ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 21. Amen. At sige po, ano po na ang ating next slide. So ito na po ang ating conclusion and application from Joshua chapter 3 verse 1 to 9. So balikan lang po natin ulit yung ating key verse kanina. So ano po yung ating pinaka-conclusion and application number 1 na makikita po natin dyan pag binasa po natin ng Joshua chapter 3, follow God's command. Bakit po? Sige po, basahin po natin Joshua chapter 3 verses 1 to 3. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp. Take note, ano po ang isinugo po ng Diyos para po humawak nung Ark of the Covenant. Hindi po mga kung sino-sino po matataas na tao
Ang sinubi po mga pari. Amen po mga priest, ang mga may daladala ng Ark of the Covenant. So follow God's command. Bakit po? Nagkampo muna sila ng 3 days. Sa may pampang ng Jordan River. Sipin po natin yun, no? Siguro yung 3 days na yun, Lord. Dami siguro ang question, Lord, paano kami makakatawid dito? Amen po. Para naman yata napaka-imposible na yata ng promised land na tinutukoy. Amen po. Pero sila po ay sumunod lamang. They followed the way of the Lord na pinakita po sa kanila ng Diyos. Amen? Nung nakita nila, ang sabi po, sige po, verse 3 pa po, ang sabi po dyan, Verse 3, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. So nagkampo muna sila ng 3 days, and then after nun, ang pilit, once nakita nyo yung mga pari na dala-dala na yung ark of the covenant, kumbaga parang yun na yung pinaka-ready, get, set, go nila, aalis na po silang lahat. Amen po. And then number 2, ano pa po yung makikita po natin dito? Keep distance to see God's holiness. Nakita na po ba natin ang kalwalhatian ng kabanalan po ng Diyos? Naramdaman na po ba natin? Amen. Yan po ba ay mahirap po ba natin makatagpo ang Diyos? Pumunta lamang po tayo sa ating mga kwarto, sarado ang pintuan, makipag one-on-one ka sa Lord. You pray, mag-pray ka, mag-praise and worship ka. You pray in the Spirit. You speak in tongues. Diba, pag minsan parang feeling mo, Lord, parang sasabog na yung buong kwarto, sa sobrang, talagang yung presensya ng Lord, ramdam na ramdam mo. Amen? Na pag nakapikit ka, liwanag. Naramdaman po ba natin yun? Patay ang ilaw, nakapikit ka, pero liwanag. Yung kalwalhatian ng Diyos. Ang sabi po, Joshua chapter 3 verse 4, ang sabi po dyan, then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Na ang sinabi, huwag kayong pupunta kahit saan. Malibang sabihin ko, kasi never pa naman kayong nagpunta doon. Wala kayong idea, paraphrasing sa pupuntahan nyo. Amen po? Pero ano po ang bilin? Ilan po yung 2,000 cubits? 900 meters. Ang galing, may praise the Lord. Diba? So, kailangan po natin gamitin, paminsan-minsan po, hindi po paminsan-minsan, madalas, ang ating mga gadget po. Diba? Sino po sa atin ang may hard copy Bible? Amen. Amen. Ay, may dot-dot Bible. Amen. Diba? Very useful pa rin po yan, mga kapatid. Yako ni Tata, sabi ko. Kasi lagi ko nakakalimutan yan eh. Kasi talaga sabi ako, Yako ni Tatsu, Yako ni Datsu, Yako ni Tata. Very useful po sa atin ang ating mga gadget, mga kapatid. Isang dot-dot mo lang, i-compare mo yan, kaya magpalabas yan ng 20 Bible translations. May kumpara mo lahat. Kaya kung akala nyo rin, galing naman, dami ko alam na Bible translation, hindi po makapalaki sa dot-dot ang po yan. Mga kapatid, kinukumpara lang kung ano po yung kumbaga sa title po natin, kung ano po yung aakma sa ating title. Amen po. So yung ginawa po kanina ni Andy, isang dot-dot lang din po niya nakita. Ang cubits is equivalent to 900 meters. Ilan po ang 900 meters? Gaano po yun kalayo? At halos kasing layo na po yun ng 1 kilometro. Dahil ang 1 kilometer ay ilang meters po? 1 kilometers, 1,000. 1 feet is 1,000 meters. 1,000 meters. Di ba po, sa 100 meter na lang, ganun po yung nire-require na distansya ng Diyos.
Dahil ang mga Levitical priests, dala-dala po yung Ark of the Covenant, pero ang sabi, hindi kayo pwedeng lumapit. Po, kailangan nyo ng social distancing na 900 meters. Amen po. So, isipin po natin kung gaano kalayo yung Ark of the Covenant, tapos buong bayan ng Israel. Nakaantabay ano ang gagawin. Kasi pag tumigil ang mga Levitical priests, hindi sila pwedeng lumakad. Kasi kailangan po nilang i-keep yung distance na 900 meters. Naunawaan po ba natin? So, paano po natin ito maire-relate sa atin, mga kapatid? Bakit kailangan maging malayo? Kasi kailangan ma-distinguish po yung kabanalan, yung kalwalhatian ng Diyos doon sa malinaw na gustong gawin ng Diyos para sa Israel. Kasi isipin po natin gaano kaya yung feeling ng mga Israelita ng mga panahon na yun. Napakalayo ng Ark of the Covenant, hindi nila malapitan. Amen po, kasi yun po ang bilin. Pero we believe, we have faith sa mga ipapagawa po ng Diyos sa atin. A clear view while following God's direction. Amen po. Sige lang, sunod lang tayo sa Lord. Kahit na medyo malabo na yung mata natin, hindi na natin makita yung 900 meters. Diba? Yung doon nga lang, hindi ko na mabasa masyado. Diba? Tapos 900 meters pa. Siguro tuldok na lang yung nakikita ng mga Israel. Amen po. Pero hindi naging hadlang din sa kanila. So tayo po ba? Kanji kasi pas kaya di ba ba? Ay, nakasalamin kasi ako. Wala. Mabasa po. Diba? So give space for the Lord, mga kapatid. Di ba po? Give space for the Lord, lalo na sa ating pananalangin. Baka po we always do the talking, pero hindi na po natin pinapakinggan ng Diyos. Di ba nga po, ang prayer po is a two-way communication. Hindi po siya one-way communication. Hindi po yung communication pag one-way, mga kapatid. Amen po. Allow God's hands to move. Amen? Na pag ang Lord kahit gaano kalayo, alam po natin meron kayang gawin ng Diyos. Amen? At ano pa po, number 3, ang sabi po dyan, consecrate to see God's works. So yan din po yung kanina. Tayo po ay magpalinis, tayo po ay humiwalay, tayo po ay magpakabanal para makita po natin ang gawa ng Diyos. Joshua chapter 3 verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Magpakabanal kayo. Hindi uutos ng Diyos yan kung hindi natin pwede, kung hindi kaya ng tao na magpakabanal. Magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Amen po. Sa atin po, paano po natin maisa-sanctify? May consecrate ang ating mga sarili. Diba? No one can consecrate you except you. Naunawaan po ba natin? Amen. May mga nakapunot ang kilay, yung mga noong. Tagalog. Wala pong makakapag-consecrate sa atin liban sa atin. Maliban hilingin natin sa Lord na i-consecrate tayo ng Diyos. Amen. Amen po. Walang maglilim sa ating sarili kundi ikaw mismo. Amen. Walang nakakaalam ng bawat kalat mo kung hindi ikaw. Amen po. Pag nandito tayo sa church, siguro po, singkalinis po tayo, kapapaan talaga. Singkalinis na. Di ba? Talagang, sino po kaya pinakamalinis sa atin pag nasa church tayo? Pero ang totoong kalinisan po natin ay nandoon sa bahay. Amen po ba? Doon na po talaga pumapasok anong klaseng attitude po ba tayo meron. So, yung nakikita po nating mga, ay, may attitude tong taong to. Di ba? Ay, may bad attitude tong taong to. Ano pa lang po yun? Pahaging pa lang yun, kapatid. Intro daw. Di ba? Pero mas malala pa po yan pag sa bahay. Di ba?
bad attitude. Sino pa po sa atin ang meron naman po sa ating mga puso na hanggang ngayon hindi pa rin po kayang makapagpatawad? Amen. Na hanggang ngayon meron pa rin pong bitterness sa ating mga puso. Boy. Let's go. Tick boy. Pakitapit nga po katabi. Hindi ikaw yan. Layo Parang walang gusto tumapit ka. Parang sinasabing ikaw yan. At ano pa po? Mga gadgets po natin, mga kapatid. Paano po ba natin ginagamit ang ating mga gadgets? Baka puro na lang tayo social media. Puro na lamang po tayo mga, kumbaga lahat po sa cellphone mo. Amen po. Wala po patungkol sa Lord. Hindi po natin nagagamit ang ating mga gadget. Baka mamaya po mga Sunday Christian lamang po tayo, mga kapatid. Diba po? Huwag po tayo nagtuturo ng iba. Kasi naman kamay ka pa Kasi naman nakakatisod kasi yung kapatiran Diba? Kasi naman ako daw pala. Diba? Not the other church members, not even your pastor, not your neighbors, not your wife, not your husband, but yourself. Kapatid. Amen po. Huwag kang magturo kasi pag nagtuturo po tayo, ilan ang balik sa atin? Apat yung nakaturo sa atin, isa lang sa tinuturo mo, mga kapatid. Babalik. Sabi nga, basurang itinapon, babalik din sa'yo. Amen po. So, hindi po ito about sa ibang tao. Ikaw po yan, kapatid. Wala naman po. Hindi naman po tayo mawawalan kung tayo po ay magkakakumbaba. Ang kinig na po natin, kasalanan ko. Diba? Para yung attitude po natin, tinatama ng Lord. Amen? Hindi yung nananaig yung pride, hindi ako yun. Diba? Dahil alam po natin, ang salita po ng Diyos, God resists the proud. But exalt the humble. Gives grace to the humble. Amen po. At ano po yung last one po is, walk by faith. Yan po yung last po natin na conclusion and application. Walk by faith. Joshua chapter 3 verses 6 to 9. Ang sabi po dyan, basahin po natin 3, 2, 1. Go! Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that they may know that I am with you, as I was with Moses. Verses 8 to 9. Tell the priest to carry the ark of the covenant. When you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river. Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord. Amen po. Bubuhatin yung ark of the covenant. Pero makakalakad lamang po ang Israel pag lumakad na po ang mga pari. Pag sila po ay namusong na. Amen po. At alam na po natin yung kasunod nangyari po. Yung inaasahan na sila po ay nakalakad sa tuyong lupa. Again. Although ibang generation na po yan, kapatid. Kasi yung mga unang generation na nakalabas mula sa Egypt, ano po, sa panahon po yun ng Book of Exodus. Nung hinati yung Red Sea, kabilaan ay yung wall ng dagat. Diba? Sabi, parang may wall na dagat sa kabilaan ng mga Israel. Nakalakad po sila, nakatawid sila sa tuyong lupa. The same thing. Ganun pa rin ang Diyos. Amen po. Nakalakad sa tuyong lupa. Step of faith.
Yung sasabihin ng Diyos, as I was with you, so I will as I was with Moises, so I will also be with you. Diba? Nakita nila kung gaano yung kapangyarihan na minanifest ng Diyos sa pamagitan ng buhay ni Moses. Tapos, sasabihin ng Lord kay Joshua, ganun din ako sa'yo, ganun din. Kung paano ko sinamahan si Moises, ganun din sa'yo. Di ba po? And ano po, yung pagtayo nila, hindi naman po agad go eh. Stop muna po. So, ang Diyos tinuturuan din po tayo kung kailan tayo mag-i-stop, kung kailan po tayo mag-grow. Walk by faith and not by sight. Hindi po tayo go lang ng go. The Lord will be with me. Whenever I go. Yun ang pinakapakan mo, kapatid. Kahit alam mo naman na hindi ang kalooban ng Lord, go ka pa rin ang go. Amen po ba? At ano pa po? So, yung makita po natin yung kalwalhatian ng Diyos. Hindi man po natin maarok ang kalooban ng ating Panginoon. My way is not my way. My thoughts is not your thoughts. Amen po. For as the heaven is higher than the earth, so is my way higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Amen po. Sige po, palakpakan po natin.